Yes, dapat po maging okay. Napakaganda ng weather po. Nakalabas po ang araw. Sa tingin ko po sa akin na Lunes po ngayon. At kahit pa paano tayo ay binayaan po ng another day and another week. At kahit pa paano po, tayo po ay makakatanggap ng tulong galing sa provincial government. Amen? Yes. Kilala niyo po ako? Sino po yung first time na ako nakita? Ngayon lang ako nakita. Nasa kamay. Ay, madami. Ako po si Atty. J.M. Carait, isa pong lingkod bayan po, board member ng 1st District of Laguna. At ngayon po, tayo po ay 23 years old sa public service po. Joke lang po, 43 na po ako. At ako po ay natutuwa na nakaharap kayo ngayong araw na to. At hayaan niyo pong ma-introduce ko lang po ang aking sarili na mabilis para mas malubusan niyo pong makilala. Nagsimula po ako bilang isang barangay kagawad po, 5 taon. Tapos po tayo po yung naging 9 taon na konsehal po sa bayan ng Binyan. After that, tayo po yung naging board member naman po noong 2016. Hanggang po sa kasalukuyan ay tayo po ay nasa last term. Kasama po tayo sa sumusuporta po sa programa po ng ating butihing Governor sa Serbisyong Tama. At ang inyong kapanlingkod po ay isang abogado din po. Nakapasa po ako noong 2022. Kaya po may tanong po ako sa inyo. Taas po ang kamay kung sino gusto magkakaso. Nakatawa po si nanay. Siyempre po hindi. Ayaw po natin magkakaso, di ba po? Kasi po yan ay masakit sa ulo, masakit sa dibdib, at masakit sa bulsa. Hindi ba po? Pero si Atty. J.M. Carait po ay nagbibigay po ako ng free legal service. No? Ang mga kababaihan pong biktima ng violence against women and children, ang mga kalalakihang biktima ng violence against your wife, joke lang po. Susumbong tayo. Pag sinumbong sa akin, magsasorry na lang tayo sa misis natin. Ang mga laborers po natin, na kinakailangan mag-complain sa labor po. No? Yan po ay tinutulungan natin. At ang mga notaryo, libre po ang notaryo ni Atty. J.M. Carait para sa mga taga-Laguna. No? Yan po. Susunod na tanong, saan? Iba po hahanapin. Diyan po, sa kanan, gawing kanan. Kaliwa niyo po. Ayun po ang aming stand, si Sir Mike. Libre po ang servisyo legal tuwing Lunes, 8 to 12 p.m. No? Sino po ang follower mo sa Facebook? Taas ang kamay. Meron na po. Meron na, konti na lang. May 2. 5 po, 3, 4. Mga kasama, mga kaibigan, ganito po. Pagpano po kayo sa Facebook account ko, baka po pwedeng ilabi. Ayun po yung QR code natin po. Ayan. I-scan niyo po. At like, share, and follow sa Atty. J.M. Carait. At pag nag-follow po kayo, may pagkakataon po kayong manalo. Di ba po? Bakit? Gagawa po tayo ng konting laro. Pag ako po ay nadagdagan ng 50 followers, dahil marami po kayo, yung unang 5 na magsesend po sa akin na I love you, future Vice Governor J.M. Carait ng PM, ay sisend na natin ng Gcash. Pwede ba yun? Yes. Pwede po maglambing. Pwede po. Baka po pwede i-marites niyo po si Atty. J.M. Carait at ito needs. Pwede po ba? Sabihin po natin, i-marites po natin sa buong 4th District at 3rd District ng Lalawigan na Laguna na meron po tayong isang batang-batang abogado. 23 years po in public service. Dati po kagawad, konsihal at board member. Pag nagtulong-tulong po tayong lahat, papatunayan po natin na pwede po palang maging Vice Governor ng Lalawigan ng Laguna. Maraming salamat po. Mga kasama, mga kaibigan, pag tayo po ay may problema legal at naaapi at walang pagsumbungan, isumbong niyo po kay Vice Governor Atty. J.M. Carait. Maraming salamat po. Muli Lalawigan ng Laguna ang makakatulong sa pagpapatuloy ng serbisyong tama sa Lalawigan ng Laguna, Honorable Vice Governor Atty. J.M. Carait. And of course, narito po rin ngayon ang magpapatuloy ng serbisyong tama sa Lalawigan ng Laguna, Gobernadora Mariana Villanueva. Ngayon po ang iyong
Ayan po. Salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang araw po and welcome sa ating regular na People's Day na ginagawa dito po sa Kapitolyo. Isa po ito sa prioridad ng serbisyong tama na sinimulan ni Governor Ramil Hernandez. Na ngayon po ang lingkod, kaya po in offering myself to all of you to serve you para po yung mga kapakipakinabang na programa na sinimulan ni Governor Ramil, itutuloy natin sa lalawigan ng Laguna. Sweetheart, gusto niyo po yung People's Day na ginagawa natin. Gusto niyo po ito. Sweetheart, ang pananagutan ko sa inyo, itutuloy natin po at mas palalakasin natin ito. Okay? Mas palalakasin in the sense na mas malaking pondo pa po ang ilalahat. Okay? Mas palalawakin pa natin para mas marami pang makabot ang programang ito at maraming matulungan. Sweetheart, ano ang prinsipyo ng serbisyong tapat? Ang prinsipyo kasi po nito ay gusto natin ay magkaroon ng responsive na gobyerno sa mamayan tunay na tumutugon sa inyong pangangailangan. Naniniwala po kasi tayo, totoong mahirap ang buhay. Okay? Huwag na natin i-sugarcoat. Yan ang katotohanan. Mahirap ang buhay. Dahil alam natin kung may sweldo tayo, kulang pa yan sa araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Yun ang fact. Di ba po? Pag nagsabay-sabay, bayad sa ilaw, tubig, nag-aaral ng anak, ano po, at syempre yung pagkain sa araw-araw. Yan ang mahalaga, yan ang inuuna natin. So, paano pag may emergency? Di ba po? Wala namang tao na nag-iisip na nga, magkakasakit ako, pinaplano ba yan? Hindi po. Paano kung may mga-ospital, mga emergency, walang nagpaplano, sweetheart, lalo na po kung namatayan pa. So, ibig sabihin, walang ordinaryong mamayan may nakasave na pera para dito. Tama po? Kasi sabi ko nga kanina, kulang pang sweldo sa pagtugon sa araw-araw na pangailangan ng pamilya. So, anong tugon ng serbisyong tama? Anong tugon ng pamalang panalamigan? Ano po? Mayroong malaking pondo na inilaan para dito, para pag may lumapit humingi ng tulong, medical, hospitalization, burial assistance, sinisiguradong may pondo, pagtulong ang pamalang panalamigan sa inyo. Yan po ang serbisyong tama. Yan ang People's Day. Kaya, sweetheart, kung gusto niyo po ito, tulungan niyo po ako sa mission ko at hangarin. Itutuloy natin ito. Palalakasin pa natin para we can reach more people, lalo na sa laylayan na hindi pa alam ang programang ito, pero dapat makabuksan natin sila na nangangailangan ng tulong at maramdaman nila ang malasakit kalinga ng pamahalaan sa inyo, sa mamayan. Okay? Kasi, sweetheart, alam niyo po, ang pondo ng ating pamahalaan, yun naman yung buwis ng mamamayan, okay? Buwis ng mamamayan, pondo ng ating pamahalaan, depende sa nakaupo na public servant kung paano niya gugugulin at saan gagamitin ang pondo. Tama po, sweetheart? Kaya here, sa serbisyong tama, may resibo na kayo, sigurado na kayo na prioridad, ano po, sa paggamit ng pondo nilaan sa mga ganito pong programa na tumutulong sa ating mamamayan na kumakaharap sa krisis at pagsubok. Sweetheart, nag-report si Gov, malaking pondo ang dinagdag nilaan para masustain natin ang People's Day. Monday sa Kapitolyo, mayroon pa sa Extension Office every Thursday na kapakipakinabang sa inyo, sweetheart, kasi hindi nyo nakasama pa dito ang mga taga First at Second District, diba? Mabilis matapos ang transaksyon, sweetheart, solo ninyo ang People's Day dito. Imagine niyo kung pati mga taga Unang Distrito, Second District nandito rin, di puno-puno tayo dito, sweetheart. Di ba po? Hindi convenient sa inyo hanggang hapon. Siguro, hindi pa natatapos. Pero kita niyo
tingin ko po, kasi gusto natin ituloy ang serbisyong tama. Ituloy ang mga kapakit-pakinabang na programa para sa ating mamamayan ng ospital na pinakikinabangan na din. At isa dyan, blue card, sweetheart. Kaya kung gusto natin maggamit pa ito, kahit matapos ang termino on June 30, gusto natin tuloy-tuloy ang blue card. Walang expiration, hindi papalitan. Tama po? Sweetheart, tulungan niyo po ako sa aming mission. Ituloy natin ang serbisyong tama. Ituloy natin ang blue card. At sweetheart, kagaya ng binanggit ko kanina, hindi na po natin itutuloy dagdagan pa. So in the future, expect more benefits sa blue card. Ngayon pa lang po nag-iisip na tayo ng dagdag benepisyo for blue card holder. Ang dagdag benepisyo, pagpili ng gamot for blue card holder. At sweetheart, hindi ito basta pangako lang. May konkretong plano na ito. Dahil ngayon pa lang alam ko na paano dadagdagan ang benepisyo ng blue card holder. Ang kailangan, pondo para madagdagan ang benepisyo. Na di ba nag-report si God na every year po may ina-allocate o nilalaan na pondo para sa pagbabayad ng utang ng provincial government na kanyang nadagdagan sa dating administrasyon. At magkano nilalaan taon-taon na pondo sa pagbabayad ng utang? 200 million. So sweetheart, pagtapos na bayaran ng utang, na yan ang pangako nito, tapos ang kanyang term, tapos na bayaran ng utang. E di sweetheart, yung 200 million na nilalaan sa pagbayad ng utang, magagamit natin pondo yan para sa kapakit-pakinabang ng programa para sa ating mamamayan. Sweetheart, yun na ngayon pa lang pinamlano natin, nakikita ko na yung 200 million na yun, idagdag natin sa pondo ng blue card program para madagdagan ang benepisyo, pagpili ng gamot para sa blue card holder. Kaya sweetheart, hindi lang bobola, okay? Kasi alam ko yung gusto ngayon, mga mag-eleksyon, hindi po po. Pero ito, konkreto na may plano na sweetheart, ano po, para po madagdagan ang benepisyo na kapakit-pakinabang sa inyo. Kaya hindi lang itutuloy, tatagdagan pa at palalasin ang programa kapakit-pakinabang sa inyo. Okay po? At last na sweetheart na, isa pa lang gusto ko i-report sa inyo, gusto niyo ba na malaking ospital? Yung kumpleto ang serbisyo, kumpleto ang pasalita, kagaya ng Batangas Medical Center. Po. Kasi naiintindihan ko, pag ikaw ay mahirap, araw buhay ka man, ang hanap ko, government hospital. Tama po? Takot kasi tayo madala sa private hospital, ang mahal ng babayaran. Kaya kahit lumuwas ka sa Manila, pumunta ka ng Batangas, magtitis ka sa habang ng bilas ng sika, basta lang makapasok sa government hospital. Tama po? E sweetheart, madaling mag-criticize, madaling mag-bash, ang dapat konkretong solusyon at sagot sa problema. E ako po ngayon, congresswoman, mambabatas, ang ginawa ko po, pinagkatiwalang posisyon sa akin, ginamit ko para maging platform ko para magsulong ng dagdag na ospital sa lalawigan ng Laguna. Sweetheart, hindi lang basta-basta ospital. Abay, magsusulong na rin lang tayo, dapat yung malaking ospital na. So ang ating sinulong, level 3 ang kategorya na government hospital. Okay? DOH na hospital, pareho na Batangas Medical Center na kumpleto ang serbisyong pasalita. Hindi ka lang na batas na, pirmado na ng ating Pangulo at sweetheart, kasabay ng pakikipaglaban sa batas. Ang pondo, kasi akala mong batas, kahit gano'n ka na kung nakakapalan. Dapat sweetheart, mag-implement. Ano kailangan para mag-implement? Pondo. Kaya last day po, fiscal year of 2024, pinaglaban natin yung initial na pondo, 150 million. At ngayong taon ito, ina-approve national budget. Again, may pondo rito, ngayong taon ito, 100 million naman. Kaya sweetheart, sinisimulan na at tuloy-tuloy na ang pagtatayo ng Laguna Regional Hospital. Ang sweetheart, pananagutan ko sa inyo,
accessible sa mamamayan. Kaya siyempre, tuloy na po. Ang pagtatayo, sinisimulan ng Laguna Regional Hospital at tatapusin natin. Okay po? Maraming po salamat. Magandang araw po sa inyo. Kaya mag-ingat po kayo sa patuloy ng hospital. Okay? At sir, ready na ba tayo? Ay, wala ka pa sa Sir Ponchi ngayon. Halika, sweetheart. May bago akong partner. Ayan. So, mga sweetheart, yung mga natapos na po may proseso na sobrehan, ayan po, sabay-sabay natin na i-distribute na. Pero